Good morning. Bungad ko habang naupo sa ulo ng mesa. Hindi ko na sinayang ang oras ng mga pasakalye. Alam kong alam niyo kung bakit tayo narito. Ang Jacobs Group ay nasa alanganing sitwasyon at kailangan nating magdesisyon na mabilis at maayos. Irene, ipaliwanag mo ang mga pangunahing problema. Tumayo si Irene. Dala ang kanyang mga papel at laptop. Gamit ng projector, ipinakita niya ang mga detalye. Unang issue. Ilang corporate clients natin ay lumipat na sa Rhina Hotel. Ayon sa mga ulat, mas competitive ang presyo nila at maganda ang loyalty program na inaalok nila. Pangalawa, tumataas ang reklamo mula sa ating mga guest. Kalinisan, serbisyo at attitude ng ilang staff ang pangunahing dahilan. Pangatlo, ang revenue ng Jacobs Group ay bumagsak ng 5% nitong nakaraang buwan. Tumigil sa Irene na tumingin sa akin. Ako naman ang nagpatuloy. So anong gagawin natin? Kailangan ko madinig ang inyong mamungkahi. Jessica, tinuro ko ang head of marketing. Ano ang plano nyo para maibalik ang corporate clients? Nagmamadaling tumayo si Jessica. Hawak ang isang makapal na folder. Ma'am, may mga ideya na kami. Una, maglalabas tayo ng mas pinalawak na loyalty program na mag-aalok ng discounted rates at free upgrades para sa long-term clients. Pangalawa, magbibigay tayo ng special perks tulad ng free shuttle services at exclusive access sa conference facilities. Tumango ako. Sounds good. Pero dapat mabilis ang implementasyon. Ayokong abutin tayo ng ilang buwan bago maramdaman ng kliyente ang pagbabago. Understood, ma'am. Sagot ni Jessica habang mabilis na nagno-notes. Tumingin ako kay Michael, ang head ng operations. Michael, paano natin haharapin ang issue ng mga reklamo? Anong ginagawa ng team mo para tiyaking maayos ang serbisyo ng hotel? Nag-aalangan siyang tumayo. Mukhang hindi handa sa tanong ko. Ma'am, kasalukuyan naming nire-review ang mga protocols. Maglalabas kami ng training programs para sa mga staff at mas strict yung quality checks para sa mga kwarto. Kasalukuyan? Michael, hindi sapat ang nare-review. Kailangan natin na aksyon. Ngayon na. Gusto kong bumuo ka ng task force na tututok sa bawat reklamo. Ayusin agad at magbigay ng ulat sa akin tuwing linggo. Tumango siya, mukhang nahihiya. Yes, ma'am. Gagawin po namin agad. Tinginan ko ang iba pang department heads. Hinanap ang kanilang kumpiyansa. Lahat kayo, gusto kong magtulungan tayo. Ang problema ng isang departamento ay problema ng buong kumpanya. Kung hindi natin aayusin ito, malaki ang mawawala sa atin. Hindi lang negosyo, kundi pati reputasyon. Handa ba kayong makipaglaban para dito? Sabay-sabay silang tumango at unti-unting bumalik ang sigla ng mga mukha nila. Good. Magkikita ulit tayo sa susunod na 2 araw. Gusto kong may progress report ng bawat isa. Tandaan nyo, ang Jacobs Group ay hindi magpapatalo. Hindi tayo basta-basta bumibigay. Tumayo ko at tumingin sa kanilang lahat. Meeting adjourned. Habang abala ako sa opisina, tinitingnan ko ang mga dokumento sa aking harapan. Nakasanayan ko na ang ganitong uri ng gawaing mga kontrata, proposal at mga dokumento na kailangang pirmahan agad. Ang Jacobs Group ay hindi biro pamahalaan at bawat desisyon, bawat papel na nilalagdaan ko ay may malaking epekto sa negosyo at sa buhay ng mga tao. Kaya naman, talagang sinisigurado kong maayos ang lahat ng mga detalye bago ko tuluyang isara ang bawat isa. Nagtaas ako ng kape at tinikman ang init nito bago muling ibaba at itutok ang tensyon sa isa pang proposal. Ngunit bago ko pa man magpatuloy, isang tunog mula sa aking laptop ang nagbigay pansin sa akin. Ang notification na isang bagong email. Bago ko pa man masimulan basahin ang laman ng email, agad ko napansin ang sender. Isang pangalan na hindi ko matandaan na may kinalaman sa mga kalakaran ng mundo ng sining at koleksyon. Isang auction house na kilala sa pagbebenta ng mga rare at mamahaling mga kagamitan. Ang subject line ng email ay Exclusive Invitation, Auction for the Elite. Nagtaka ako. Hindi ko iniiwasan ang mga auction. Ngunit bihira ko nang makitang interesadong magtangkang makipagkompetensya sa mga mayayamang kolektor. Hindi ako mahilig sa mga bagay na matagal nang itinatago. Ang mga antigong bagay na may mataas na halaga, ngunit kadalasan ay puno ng kasaysayan at misteryoso. Pininit ko ang email at nagsimulang basahin ang nilalaman. Dear Miss Sabrina Jacobs, we are pleased to extend an exclusive invitation to you for our upcoming auction. This highly anticipated event will feature some of the rarest and most sought-after pieces in the art world and beyond.
The auction is set to take place on the 5th day of February at the prestigious Lux Gallery. We believe that your discerning eye and extensive knowledge in art and high-end collectibles will be a perfect match for this unique collection. Habang binabasa ko ang mensahe, nagsimula na maglaro sa aking isipan ang mga posibleng dahilan kung bakit ako ang inanyayahan sa ganitong klase ng event. Maaaring dahil sa pangalan ng Jacobs Group at ang aming mga investment sa iba't ibang negosyo. O baka nga ay may iba pang dahilan. Ang kumpanya ay hindi lamang nakatuon sa mga serbisyo o produkto. Kami din ay may mga proyekto na may kinalaman sa mga rare collections. Ngunit ang alok na ito ay mukhang higit pa sa isang simpleng imbitasyon. Nagbigay ito ng pakiramdam na may mga tao o sektor ng industriya na nais makipag-ugnayan sa akin. At sa pagkakataong ito, mas malalim pa kaysa sa inaasahan ko. Please RSVP at your earliest convenience. As this event is by invitation only, we look forward to welcoming you and discussing opportunities for your future collaboration. Matapos basahin ito, ibinaba ko ang aking cellphone at pinag-isipan ang mga susunod na hakbang. Isang auction na may mahalagang collection. Isang event na tila iniiwasan ko dati simula nang mawala si Ryan. Pero sa pagkakataong ito ay tila isang pagkakataon na hindi ko pwedeng palampasin. Hinawakan ko ang mouse at binuksan ang calendar ng aking laptop. February 5. Medyo malapit na pero tila may pagkakataon pa akong makapunta. Nagpaplano na ako kung paano ko susuriin ang detalye ng auction at kung paano ko iimbitahan ng ilan sa mga kasamahan sa Jacobs Group upang mabigay ng mga ideya. Alam ko na hindi basta-basta ang event na ito. Maaaring may mga connections na kailangan kong makuha. Mga tao na hindi ko pa nakikilala. At mas mahalaga, mga pagkakataon na hindi ko pwedeng palampasin. Pinirmahan ko ang mga ilang dokumento at pinagpatuloy ang pang-araw-araw na trabaho. Pero ang imbitasyon sa auction ay nanatili sa aking isipan. Pagdating ko sa Lux Gallery, agad akong sinalubong ng eleganteng ambience ng lugar. Mula sa mataas na kisame, ang mga kristal na chandelier ay nagbibigay ng mainit ngunit marangyang liwanag. At ang paligid ay puno ng mga taong bihis na bihis. Na para bang lahat ay isang art piece sa kanilang sariling paraan. Ang mga pader ay puno ng mga obra maestra, mga painting at sculpture, at iba pang koleksyon na misulang sumisigaw ng halaga at kasaysayan. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng lugar, may kung anong tensyon ang bumalot sa akin habang humahakbang ako papasok. Dala ko ang kumpiyansa ng isang CEO. Ngunit hindi ko maikakaila ang maliit na kaba na sumisiksik sa dibdib ko. May kung anong pakiramdam ang nagsasabi sa akin na ang gabing ito ay magiging mahigit pa sa isang simpleng auction. Habang dumadaan ako sa mga grupo ng panauhin, ilang tao ang bumati sa akin. At may ilan ding nagtatanong tungkol sa Jacobs Group. Ngumiti ako at maikli ang sagot. Iniwasan ng masyadong mahabang usapan. Nais kong suriin ang lugar at maintindihan kung bakit tila napaka-espesyal ng gabing ito. Sa isang sulok ng gallery, nakuha ng aking paningin ang isang pamilyar na figura. Una, inakala kong namamalikmata lamang ako. Pero hindi. Masyado siyang pamilyar. Matangkad, may tintig na nagpapakita ng natural na otoridad. At ang ekspresyon niya ay parehong misteryoso at papangakit. Nakasandal siya sa isang marble pillar. May hawak na wine glass at kausap ang isang babae. Ang mga mata ko ay dumiretso sa lalaki. Hindi ko maialis ang tingin ko sa kanya. Para bang isang segundo lamang ang lumipas, bumalik na agad ang lahat ng alaala, ang mga tawanan, ang mga mahihinang bulong, ang mga pangakong nasira nang bigla siyang mawala. Hindi ko napigilan sarili kong lumapit ng bahagya. Ngunit sapat lamang upang makalapit ng hindi nahahalata. Mula sa distansya, nadinig ko ang ilang mga panauhin na nag-uusap. Siya ba si Roscoe Mendoza? Bulong ng isang lalaki sa kanyang kasama. Oo, pero tingnan mo ng maigi. Hindi ba't kamukhang kamukha siya ni Ryan Jacobs? Sagot ng isa. Si Ryan? Ang yumaong asawa ni Sabrina Jacobs? Imposible. Matagal nang patay si Ryan. Ang pangalan niya, Ryan Jacobs, ay umalingaw-ngaw sa paligid ko na parang isang baril na pumuputok. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang mga kamay ko na hawak ang isang maliit na clutch bag ay bahagyang nanginig. Mabilis ang tibok ng puso ko. At pakiramdam ko ay parang biglang naglaho ang hangin sa paligid. Lumapit pa ako ng bahagya. Hindi ko na alintana kung mapansin niya ako o hindi.
Ngunit bago pa ako makalapit ng tuluyan, biglang tumingin si Roscoe o si Ryan o kung sino man siya sa direksyon ko. Nagtagpo ang mga mata namin. Mabilis ang naging reaksyon niya. Para bang nagulat siya. Pero mabilis niyang itinago ang emosyon sa likod ng malabig niyang ekspresyon. Bumalik siya sa pakikipag-usap kay Shira na tila hindi alintana ang tensyon sa pagitan namin. Kumuha ko ng red wine at uminom. Hindi ko nalang pinansin ang mga nakita ko. Umupo ako sa table kung saan malayo ang mga taong malapit at nakakakilala sa akin. Sa tuwing napapadaan ng mga nakakakilala sa akin, palagi kong sinasabi na hinihintay ko si Engineer William Frankenstein. Napatingin ako sa host nang mapansing nagsisimula na ang auction. Uminom ulit ako ng wine. Napahawak ako sa table nang biglang lumabo ang aking paningin. Hindi ko maaninag na maayos ang aking mga kamay. Napahawak ako sa aking ulo at sinubukang tumayo. Pero muntik na ako mawalan ng balanse. Namilog ang aking mga mata nang biglang may humawak sa bewang ko. Are you okay? Napalunok ako nang marinig ang boses ni Roscoe. Dahan-dahan akong lumingon sa lalaki na kaalalay sa akin. Pero hindi ko siya maaninag. Ryan? Usal ko at dahan-dahang ipinikit ang aking mga mata. Ang bigat ng ulo ko ang unang pumukaw sa akin. Pumigat ang bawat pikit at bukas ng aking mga mata. Parang may ulap na bumabalot sa isipan ko. Nang tuluyan kong idilat ang mga mata, hindi ko agad naintindihan kung nasaan ako. Ang paligid ay hindi pamilyar. Ang malalambot na kulay abo at beige na kortina, ang malinis na minimalistang dekorasyon, at ang kakaibang bango ng lavender na tila nagpapakalma sa akin, ngunit nagdadagdag ng takot sa bawat hinga. Bigla akong bumangon mula sa kama. Ang kutsyon ay masyadong malambot, hindi tulad ng sariling kwarto ko. Ang malamig na tiles na sumayad sa talampakan ko ay nagpabalik sa akin ng bahagyang katinuan. Sinilip ko ang paligid. May isang malaking bintana na natatakpan ng shiev na kortina. Tinatanglawan ng banayad na liwanag mula sa labas. Ang isang wooden nightstand ay may nakapatong na basong tubig at isang digital clock. 7:00 na ng umaga. Nagtungo ko sa malaking salamin na nakasabit sa dingding. Napatingin ako sa sarili ko. Suot ko pa din ang itim na cocktail dress na sinuot ko kagabi sa Lux Gallery. Ang buhok ko ay magulo, pero hindi naman sobrang gulo. Parang napahiga lang ako sa kama ng walang masyadong pag-aayos. Nilapitan ko ang salamin, hinawakan ang leeg ko. Tiningnan ang mga braso ko. Wala namang bakas ng pananakit o anumang bagay na maaaring makapinsala sa akin. Ngunit ang puso ko ay nagtatatalon sa kaba. Ang huling naalala ko, nasa Lux Gallery ako. Umiinom ng wine habang naghihintay na magsimula ang auction. Naalala ko pa ang mahinang tugtog ng background, ang mga usapan ng mga tao sa paligid, at ang pamilyar na paningin ng mga mamahaling likhang sining. Ngunit matapos ang isang baso ng wine, ang lahat ay nagdilim. Para bang bigla akong nawalan ng kontrol sa aking katawan. Lumapit ako sa nightstand at kinuha ang baso ng tubig. Nilagok ko ito ng mabilis, na para bang makakatulong ito na burahin ang bigat sa ulo ko. Ngunit hindi nawala ang tanong sa isip ko. Sino ang nagdala sa akin dito? Nasaan ako? At higit sa lahat, bakit ako nandito? Napansin ko ang pintuan sa kabilang dulo ng kwarto. Dahan-dahan ako lumapit dito. Pinipilit na maging kalmado kahit na ang kaba sa dibdib ko ay parang gusto nang sumabog. Pinuksan ko ito at tumambad ng isang modernong banyo. Malinis, may mga puting tuwalya na maayos na nakatiklop sa gilid. Sa lababo, may mga bote ng sabon at pabango na tila hindi nagalaw. Lumabas ako at sinilip ang iba pang bahagi ng kwarto. May maliit na sala sa gilid, isang coffee table na may nakapatong na vase na puno ng mga sariwang rosas. Sa ibabaw ng mesa, may isang envelope. Agad ko itong dinampot at minuksan. Sa loob, may isang maikling sulat. Sabrina, pasensya na kung nagdulot ito ng pagkalito sa'yo. Nais ko lang siguraduhin ligtas ka matapos ang nangyari kagabi. R. Natigilan ako. Ang sulat ay walang ibang detalye. Pero ang pirma sa ilalim may sapat na para magdala ng kilabot sa akin. Isa lang ang taong nasa isip ko. Si Roscoe Mendoza o si Ryan. Bigla akong bumalik sa kama. Naupo at hinawakan ng ulo ko. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang dahilan kung bakit ako nandito. Ngunit bakit? Ano ang gusto niyang patunayan?
Hindi pa sapat na guluhin niya ang isipan ko kagabi sa Lux Gallery. Ngayon heto ako, gising sa isang kwartong hindi ko alam. Naguguluhan at walang malinaw na paliwanag. Lumabas ako sa kwarto at natagpuan ang sarili ko sa isang hallway. Ang mga pader ay moderno, puno ng mga painting na mukhang mahal at orihinal. Sa dulo ng pasilyo, may isang malaking sala na may malalaking bintanang bumubukas sa tanawin ng lungsod. Ang araw ay sumisikat na, at ang liwanag nito ay sumasalamin sa mga mamahaling gamit sa loob. Good morning! Isang boses ang nagsalita mula sa likod ko. Agad akong lumingon. Nandun siya. Si Roscoe o Ryan. Nakatayo siya sa gilid ng sala. Bihis na bihis sa isang dark gray na suit, hawak ang isang tasa ng kape. Ang malamig na ekspresyon sa mukha niya ay tila sinasabing alam niya ang lahat ng nasa isip ko. At iyon ang dahilan ko bakit ako lalo pang nagalit. Ano ginagawa mo dito? Diretsong tanong ko kahit na nararamdaman ko ang bahagyang panginginig ng boses ko. Lumapit siya ng dahan-dahan. Walang iniindang kaba. Sigurado akong ligtas ka, Sabrina. Kagabi, may nangyari sa wine mo. Hindi ko alam kung sinasadya iyon. Pero nakita kita kung paano unti-unting nawalan ng malay. Hindi kita pwedeng pabayaan doon. At naisip kong dalhin ka dito. Sa lugar mo? Sa halip na sa ospital o kung saan man? Tumaas ang tono ng boses ko. Sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan ang lahat ng tao sa event na yon? Sagot niya. Kalmado pa rin pero may bahagyang tiin sa kanyang boses. Ginawa ko lang ang nararapat. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Ang utak ko ay puno ng galit, pagkalito at takot. Hindi mo ko obligasyon, Roscoe. Hinayaan mo na lang sana ako kagabi. Anong iisipin ng asawa mo kapag nakita niya tayo? Pinanliitan ko siya ng mga mata. Iniisip mo ba kung anong sasabihin ng ibang tao sa atin? Gusto mo talagang dagdagan ng issue? Hindi siya sumagot. Nanatili lang siyang nakatitig sa akin. Napabuga ako ng hangin. Simula nang magpakita ka sa publiko, hindi na maalis-alis ang pangalan natin sa mga balita. Madaming nagtatanong kung sino ka ba talaga. Pagod na ako magpaliwanag ng matagal ng patay ang asawa ko at hindi ikaw si Ryan Jacobs. Paano kung ako si Ryan Jacobs? Natigilin ako sa tanong niya. Napaatras ako at napalunok habang hindi inaalis ang atensyon sa kanya. Humakbang siya palapit sa akin. Malamig ang aura niya. Nilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga. Anong gagawin mo kung ako ang asawa mo na inaakala mo matagal lang patay? Hindi ikaw si Ryan. Magkamukha lang kayo. Pero hindi ibig sabihin nun ay namilog ang aking mga mata nang maramdaman ang labi niya sa labi ko. Hinawakan niya na mahigpit ang aking bewang. Paano ko ba mapapatunayan sa'yo na ako ang asawa mo? Tanong niya habang nakatitig sa mga mata ko. Ang bawat salita ko ay tila nawalan ng hangin nang maramdaman kong biglang napadampi ang kanyang labi sa akin. Ang init ng kanyang hininga, ang pagdiin ng kanyang halik at ang paraan ng paghahawak niya sa bewang ko. Lahat ng ito ay nagpatigil ng mundo ko. Parang tumigil ang oras. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Nagulat ako, oo. Pero higit sa lahat, isang bahagi ng puso ko ang parang kinakalabit ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Bumitaw siya pero hindi niya inilis ang kamay niya sa bewang ko. Nakatitig siya sa akin. Ang titig na parang bumabasa ng kaluluwa ko. Natila alam niya ang bawat lihim, bawat takot, bawat tanong sa isipan ko. Paano ko mapapatunayan sa'yo na ako ang asawa mo? Ulit na tanong niya sa mababa ang boses. Halos hindi ko madinig, pero malinaw at puno ng emosyon. Hindi ko siya sinagot agad. Tumitig lang ako pabalik sa kanya, pilit na hinahanap ang kasagutan sa kanyang mga mata. Pero ang nakita ko doon ay isang halo ng sakit, pananabik at determinasyon. Kung ikaw nga si Ryan, sabi ko, pilit na pinapanatiling matatag ang boses ko kahit na nanginginig ang dibdib ko. Bakit ka nagkukunyari? Bakit may hayaang isipin kong patay ka na? Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko? Napansin ko ang bahagyang paglihis ng tingin niya, na para bang may pilit siyang itinatago o iniiwasang aminin. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, muling bumalik ang kanyang titig sa akin. Nanatili siyang tahimik, pero ang kamay niya sa bewang ko ay mas humigpit. Na parang ayaw niya akong pakawalan kahit na anong mangyari. Humakbang ako patras.
Pilit na inilayo ang katawan ko sa kanya. Hindi magandang biro ang sinasabi mo. Hindi ikaw si Ryan. Umiling-iling ako. Hinanap ko ang clutch bag ko. Chinek ko ang laman ng bag bago muling humarap kay Roscoe. Maraming salamat sa pag-alala sa akin. Pero kailangan ko na umalis bago pa may makakita sa atin dito. Saad ko at nilagpasan siya. Bubuksan ko sana ang pinto nang bigla siyang nagsalita. Anak ko ba si Ivara? Napapikit ako at napahawak na mahigpit sa doorknob. She is not your daughter. Paano tayo makakaroon ng anak kung hindi ikaw ang asawa ko? Bumuntong hininga ako. May pamilya ka na, Roscoe. Hindi magandang tingnan kapag may nakakita sa atin dito. Ayaw ko ng gulo. Kahit kamukha mo pa ang asawa ko, hindi ako papayag na malink ang pangalan ko sa'yo. Tuluyan ko nang binuksan ang doorknob. Mabilis kong pinindot ang elevator at bumukas ito kaagad. Papasok na sana ako nang bigla akong tinawag ni Roscoe. Sumunod siya sa akin.